Movie Recap Tagalog here. Nagsisimula ang serye sa isang high school. Makikita natin ang isang kakaibang babae na may hawak na kutsilyo at inuukit ang kanyang pangalan at petsa ng kapanganakan sa pader. Nagsimula siyang mag-record ng video ng sarili niya para ipadala sa kanyang mga kaklase at sinabi niya, "Nakahanap ako ng paraan para matupad ang kahit anong hiling ko." Pagkatapos ay tumawa siya at nagdesisyong gawin na agad ang kanyang hiling. Sinabi niyang hinihiling niya na mamatay silang lahat dahil dati siyang binubuli ng mga ito. Wala ni isa man sa kanila ang tumulong sa kanya kahit kailan. Matapos iyon, nagpaalam siya. Hinawakan niya ang bagay na nasa kamay niya at bigla siyang bumagsak sa sahig at namatay sa harap nila. Puno ng galit at sama ng loob. Lumipas ang 3 taon mula sa araw na iyon. Makikita natin ang isang magandang babae na si Sea na maagang gumigising para pumasok sa paaralan. Malalaman natin na isa siyang high school student at mahusay sa sports. Marami siyang medalya dahil sumasali siya sa iba't ibang kompetisyon. Bumangon siya para mag-almusal kasama ang kanyang tiyahin. Pero may nakita siyang note na nagsasabing umalis na ito papuntang trabaho. Nalungkot si Sea at napilitang kumain mag-isa. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe sa kaibigan niyang si John Woo para gisingin ito. Malalaman natin na kaklase niya ito at nakatira rin sa apartment na nasa itaas ng unit niya. Tinanong niya kung handa na ba ito para sa eskwela at sumagot si John Woo na matagal na siyang gising at ready na. Lumabas si Sea para sumakay ng elevator pero hinabol siya ni John Woo at naabutan siya sa tamang oras. Humingi siya ng paumanhin dahil nahuli siya. Tumawa si Sea at agad siyang pinatawad. Bigla, nang walang babala, lumapit siya at hinalikan siya sa kanyang pisngi. Nagulat si John Woo sa ginawa niya dahil matagal na niya itong gusto. Naisip niya kung totoo ba yon at iniisip na baka nananaginip pa rin siya. Hiniling niya kay Sea na gawin ulit iyon para masigurong gising na siya at patuloy niya itong inaasar na ulitin. Pero biglang bumukas ang pinto ng elevator at nakita sila ng kapitbahay. Nahiya sila at napilitang sumabay dito. Pagkatapos, makikita naman ang kaklase nilang si Nari na nasa loob ng kotse papuntang paaralan. Galing siya sa mayamang pamilya. Binasa niya ang kanyang horoscope at nalaman niyang perpektong araw iyon para ipagtapat ang nararamdaman niya sa taong mahal niya. Nagkataon, nakita niya si John Woo sa kalsada at natuwa siya dahil matagal na rin niya itong gusto. Nagdesisyon siyang samantalahin ang pagkakataon at magtapat. Bumaba siya ng kotse at sinabayan siya sa paglalakad habang nagmi-makeup para mas maganda ang itsura niya sa harap nito. Pero nagulat siya nang makita si Sea na kasama nito at nakaramdam siya ng hiya. Nagpasya siyang ipagpaliban muna ang pag-amin. Sinubukan niyang mapalapit kay John Woo at tinanong kung libre ba ito pagkatapos ng klase para mag-usap sila. Biglang dumating ang kaklase nilang si Youngwook. Nabangga siya at nagsimulang manggulo sa kanila. Napansin niya na araw-araw magkasabay dumating sa school sina John Woo at Sea at naghinala siya na may namamagitan sa kanila. Tinanong niya kung lihim ba silang nagde-date. Kinabahan si Sea at mabilis na sumagot, "Magkapit-bahay kami, kaya sabay kami pumapasok." Nagalit si Nari sa sinabi niya, ininsulto siya at sinabing tigilan na ang pagkalat ng chismis. Nagulat si Youngwook sa reaksyon niya at nakaamoy ng selos. Tinanong niya kung siya ba ang may gusto kay John Woo. Akala niya hindi ito sasagot pero ikinagulat ng lahat nang aminin niyang mahal na mahal niya ito. Nabigla ang lahat. Pagkatapos, napahiya siya. Binalaan si Youngwook na wag na itong banggitin muli at umalis ng galit. Pumasok sa classroom nang hindi kinakausap ang kahit sino. Umupo si Sea sa likod niya. Nag-aalala na baka magalit si Nari kung sakaling maging sila ni John Woo. Napansin ng isang estudyanteng si Hajun na may kakaiba sa kanilang lahat. Lumapit si Youngwook sa kanya at hiniling na ayusin ang kanyang device. Sinubukan ni Hajun na umiwas. Sinasabing abala siya. Pero nagpumilit si Youngwook dahil siya ang pinakamatalinong estudyante sa paaralan at palaging nangunguna sa ranking. Sa huli, pumayag si Hajun para lamang tumigil na ito. Pagkatapos, pumasok ang kanilang guro at inanunsyo na lumabas na ang resulta ng exam. Sinabi niyang 2 lang ang nakakuha ng perfect score. Siyempre, isa na roon si Hajun at nagpalakpakan ng lahat pero ikinagulat ng guro ang klase nang sabihin niyang ang pangalawang estudyante ay si Youngwook. Nabigla ang lahat dahil palagi itong bumabagsak sa exams. Maging si Youngwook ay hindi makapaniwala. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe sa kanyang phone mula sa isang app na nagsasabing natupad na ang kanyang hiling. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari pero masaya siya at pakiramdam niya ay parang nananaginip lang siya. Pagkatapos ng klase, nagtipon ang kanyang mga kaibigan sa paligid niya para tanungin kung paano niya iyon nagawa. Tinanong ni Sea kung nangopya ba siya kay Hajun pero natawa si Youngwook at nagdesisyong ibahagi sa kanila ang kanyang sikreto. Sinabi niya sa kanila na nag-download siya ng isang app na kayang magpatupad ng mga hiling. Hiniling daw niyang pumasa sa exam at natupad yun pero walang naniwala sa kanya. Inakala nilang nagbibiro lang siya at sinubukan nilang hanapin ang app online pero wala silang makita. Napatunayan nilang nagsisinungaling siya pero ipinilit niyang totoo ang sinasabi niya at ipinaliwanag na hindi makikita ang app sa internet. Kailangan daw itong ipadala sa pamamagitan ng link. Para patunayan, ipinasa niya ito sa group nila. Inisip ni Sea na niloloko lang sila pero nagdesisyon si John Woo na subukan ito mismo. Dinownload niya ang app pero hindi
hindi niya ito magamit. Ipinaliwanag ni Young-wook ang mga patakaran. Kailangan niyang isulat ang kanyang pangalan, petsa ng kapanganakan, mag-record ng video ng kanyang hiling, at i-upload ito. Ipinakita niya ang sarili niyang video kung saan hiniling niya ang perfect score. Pero kahit ganoon, hindi pa rin sila naniwala at muli siyang pinagtawanan. Bago umalis, sinabi ni Seo sa kanya, "Huwag mong kalimutang magkumot bago matulog," at bumalik sa kanilang classroom. Nasaktan si Young-wook dahil iniisip nilang sinungaling siya. Nang buksan niya ang app, napansin niyang may nagsimulang countdown na lalo pang nakalito sa kanya. Sa oras ng break, pumunta si Seo sa banyo at nakita si Nari na nagmi-makeup. Tinanong niya kung pupunta ba ito sa birthday ni Young-wook, pero natawa si Nari at sinabing ayaw niyang pumunta dahil hindi niya ito gusto. Habang paalis sila, patuloy niya itong nilalait, sinasabing palpak at pangit ito. Pero nagulat siya nang makita itong nakatayo sa hagdan. Nagtaka si Young-wook kung bakit tumahimik si Nari nang makita siya at tinanong kung siya ba ang pinag-uusapan nila. Kinabahan si Seo, natakot na baka mag-away sila. Nagsinungaling si Nari at sinabing nagpaplano sila ng birthday surprise para sa kanya. Nagkunwaring naniwala si Young-wook at nagpasalamat sa kanila. Inimbitahan niya sila sa birthday niya at nangakong lulutuin ang paborito nilang pagkain. Pero habang papalayo sila, nagbago ang ekspresyon niya. Narinig niya ang lahat at alam niyang nilalait siya. Pumasok siya sa classroom na malungkot at malalim ang iniisip. Sa pagtatapos ng araw, pumunta si Seo sa kanyang training. Malalaman nating mahilig siya sa long jump at pangarap niyang mapasama sa national team. Nagawa niyang tumalon ng malayo na labis na ikinahanga ng coach, kaya binigyan siya ng mataas na evaluation. Sumunod naman si Jeonwoo. Napansin ni Seo na kinakabahan siya, kaya in-encourage niya ito para palakasin ang loob. Na-motivate siya at tumakbo ng buong bilis para tumalon ng malayo, pero nadapa siya at bumagsak. Nainis ang coach at pinagalitan siya dahil hindi siya nakatuon at pinauulit ang training. Naawa si Seo sa kanya at lumapit para aliwin siya. Pinayuhan niya itong ipikit ang mga mata, huminga ng malalim at saka tumalon. Nagpasalamat si Jeonwoo at nangakong susundin ang payo niya. Pagkaraan, kinausap ng pribado ng coach si Seo at sinabing napili na siyang isama sa national team. Nabigla si Seo at hindi makapaniwala na natupad ang kanyang pangarap. Masaya niyang niyakap ang coach, pero binalaan siya nito na huwag masyadong magdiwang dahil magte-training siya kahit bakasyon at hindi siya makakalabas kasama si Jeonwoo. Nagulat si Seo at tinanong kung paano nito nalaman na sila. Tumawa ang coach at sinabing halata naman at alam ng buong paaralan. Sinabi rin nitong mag-training sila ni Jeonwoo nang magkasama para ma-motivate ang isa't isa. Samantala, pumunta si Young-wook sa library para mag-aral pero hindi siya makapag-focus. Nagdesisyon siyang uminom ng kape para manatiling gising. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Lumabas siya para sagutin ito, pero narinig niya ang kanyang mga kaibigan na pinag-uusapan siya. Nilalait nila siya at sinasabing hindi sila pupunta sa birthday niya dahil hindi nila siya gusto. Nakikisama lang daw sila sa kanya dahil bobo siya at nakakatawa. Nasaktan siya at bumalik sa library na umiiyak. Nakita siya ni Ha-jun at nagulat. Sinubukan siyang tawagin pero hindi siya pinansin ni Young-wook. Pagkatapos, hinintay ni Seo na makaalis ang lahat at nakipagkita kay Jeonwoo. Sinabi niyang natupad niya ang kanyang pangarap at nakasama na siya sa national team. Natuwa si Jeonwoo at ipinagmamalaki siya. Biglang nawalan ng kuryente. Natakot si Jeonwoo at hinawakan ang kamay niya. May takot siya sa dilim. Natawa si Seo at naglakad silang magkahawak kamay. Pagdating nila sa bahay, nagdesisyon silang mag-celebrate, umorder ng paborito nilang pagkain, magbiruan, magtawanan at masayang magkasama. Bigla namang tumawag si Young-wook kay Seo. Nagulat siya at sinagot ang tawag. Tinanong siya nito kung totoo bang hindi siya pupunta sa birthday niya. Humingi ng paumanhin si Seo at sinabing hindi siya makakapunta. Sinubukan niyang ipaliwanag ang tungkol sa training niya pero hindi siya pinatapos ni Young-wook at bigla itong nagbaba ng tawag. Dahil akala niya ay pinagtatawanan siya, nakaramdam ng guilt si Seo at hindi alam kung ano ang gagawin. Sinubukan siyang aliwin ni Jeonwoo at naalala niya ang wish app. Iminungkahi niyang subukan nila ito. Isinulat niya ang pangalan at petsa ng kapanganakan niya. Nag-record ng video kung saan hinihiling niyang makansela ang training ni Seo at in-upload ito. Natawa si Seo sa kanya dahil hindi siya naniniwala rito. Kinabukasan, maaga siyang nagising para pumasok sa school. Gaya ng dati, nahuli si Jeonwoo kaya para makabawi, lumapit siya at hinalikan si Seo sa labi. Pero sa pagkakataong ito, nakita sila ng kapitbahay at napagtantong magkasintahan sila. Nahiya si Seo, hinampas si Jeonwoo at pinapadaan ito sa hagdan. Sa school, napansin ni Seo na natutulog si Young-wook sa klase. Pinagising siya ng guro. Tinawag siya ni Jeonwoo pero hindi siya sumasagot. Biglang nagbukas ang phone niya at lumabas ang wish app na may countdown na mahigit 2 minuto na lang ang natitira. Biglang nangisay si Young-wook at gumagawa ng kakaibang tunog. Nagulat ang mga estudyante at inisip na may sakit siya. Kaya sinubukan nilang tulungan pero hindi niya sila pinansin. Binuksan niya ang bag niya at kumuha ng kutsilyo. Natakot si Jeonwoo na baka saktan niya ang sarili niya at sinubukan siyang pigilan pero itinulak siya ni Young-wook ng may kakaibang lakas. Parang may kumokontrol sa kanya. Sinubukan niyang ihagis ang kutsilyo pero hindi niya magawa. Sinabihan niya ang lahat na lumayo dahil hindi niya makontrol ang sarili niya. Sumigaw siya sa sakit. Bigla niyang inatake si Seo at nabasag ang pinto ng classroom habang kasama niya itong bumagsak sa sahig. Umiiyak siya at nagmamakaawa na tulungan siya. Takot na takot si Seo at sinabihan siyang ibaba ang kutsilyo pero natapos na ang countdown. Bigla siyang tumayo, nagsabing pasensya na at pagkatapos namatay siya.
Bumagsak si Sea, sumisigaw ng pangalan niya habang umiiyak. Nakita niyang bukas pa rin ang wish app sa phone nito at tapos na ang countdown. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Naalala niya ang unang beses na nagkakilala sila, isang flashback. Noon, bagong lipat siya sa middle school matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Pagpasok niya sa classroom, narinig niyang tinatawag siya ng mga estudyante na malas at isinumpa. Nagalit siya at gusto niyang makipag-away, pero pinigilan siya ni John Woo at nagpakilala. Sabay tanong kung maaari silang maging magkaibigan. Ipinagtanggol din siya ni Nari at binalaan ng iba na huwag na siyang ibuli. Pagkatapos, sinubukan siyang pasayahin ni Young-wook at binigyan siya ng keychain bilang regalo. Hinangaan ni Sea ang kabutihan nila. Nagpasalamat siya at mula noon, naging malalapit silang magkakaibigan hanggang sa sabay silang pumasok sa high school. Bumalik sa kasalukuyan, dumating ang mga pulis sa paaralan at nagsimulang mag-imbestiga. Sinuri nila ang CCTV at nakita si Young-wook na gumagawa ng lahat ng nangyari. Nalito sila dahil walang lohikal na paliwanag. Sa huli, isinara nila ang kaso dahil walang malinaw na suspek. Nagising si Sea sa klinik, sinabing okay lang siya sa nurse at nagsabing magpapalit siya ng damit para mag-training. Pero pagbukas niya ng locker, nakita niya ang keychain ni Young-wook. Naalala niya ang mga sandali nila at nalaman natin na pumunta siya sa bahay nito kahapon. Paulit-ulit niya itong tinatawag, gusto niya itong makausap at nang ayaw nitong lumabas, nagdesisyon siyang tumalon mula sa ibabaw ng pader. Talagang naghanda siyang gawin iyon pero napilitan si Young-wook na lumabas para sa kanya. Sa sandaling iyon, humingi ng paumanhin si Sea dahil hindi siya makakapunta sa birthday nito dahil may training siya. Ibinigay niya ang regalo niya ng mas maaga at humingi ng tawad. Sinabi niyang mahal siya ng lahat ng kaibigan niya at plano nilang pumunta sa birthday party niya. Nagulat si Young-wook sa sinabi niya at napagtanto niyang nililin lang siya ng app para pag-awayin sila. Nagpasalamat siya at bago siya umalis, binalaan niya si Sea na huwag gamitin iyon pero hindi niya pinansin dahil hindi siya naniniwala. Nagising si Sea mula sa kanyang pag-iisip at pumunta sa club. Nang makita niya ang coach, tumakbo siya at niyakap ito at ikinuwento ang lahat ng nangyari. Napansin ng coach na lubos siyang nasira sa loob at sinubukan siyang aliwin. Pinayuhan siyang magpahinga at nagdesisyon itong kanselahin ang training. Nabigla si Sea at agad niyang naalala na iyon ang hiling ni Young-wook sa app. Kinabahan siya na baka may mangyaring masama sa kanya at hiniling sa coach na ibalik ang training. Pero biglang may malaking karatula na muntik nang bumagsak sa kanya. Nabigla siya at napagtantong isa itong babala mula sa app dahil sinubukan niyang makialam. Agad siyang tumakbo papunta kay Young-wook para sabihin ito. Pero pagdating niya, nalaman niyang nakatanggap ito ng mensahe mula sa app na natupad na ang kanyang hiling at nagsimula na ang isang araw na countdown. Nilamon siya ng takot. Napagtanto niyang napakadelikado ng lahat. Tinipon niya ang kanilang mga kaibigan at sinabi na totoo ang tinutupad ng app ang mga hiling. Pero pagkatapos nito, namamatay ang taong gumamit. Nagulat si Ha-jun at inisip na baka nahack ang phone ni John Woo kaya nagdesisyon siyang i-factory reset ito para mabura ang lahat. Ginawa niya iyon pero pag-on muli ng phone, nandoon pa rin ang app. Nalito siya at sinubukang mag-isip ng ibang paraan. Si Nari naman ay hindi pa rin naniniwala at inakusahan si Sea na nagsisinungaling para takutin sila. Nagalit si Sea at nakipagtalo sa kanya. Sinasabing iyon mismo ang nangyari kay Young-wook at nakita niya ang countdown sa phone nito. Ibig sabihin, pinilit siya ng app na gawin iyon. Sinabi niya, nakita kong namatay ang mga magulang ko sa harap ng mga mata ko at wala akong nagawa. Tapos nakita ko si Young-wook at hindi ko siya nailigtas. Hindi ko na kayang may mawala pa. Ayaw ko nang maramdaman ulit na wala akong magawa. Ayaw ko nang mawalan pa ng iba. Labis na naapektuhan si John Woo sa sinabi niya at sinubukan siyang pakalmahin. Hiniling niya kay Ha-jun na ikonekta ang phone niya sa device nito at subukang burahin ang app para mapigilan ang countdown. Pumayag si Ha-jun. Pagkatapos, pumunta silang lahat para magpalit ng damit. Habang nasa biyahe, napansin ni John Woo na nilalamig si Sea kaya ibinigay niya ang kanyang suot para painitin siya. Naawa siya rito dahil sa dami ng pinagdaanan nito. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya ito naintindihan noon at nangakong mananatili sa tabi niya at babawi sa lahat. Sabay pag-amin na mahal niya ito. Natuwa si Sea sa narinig at sinabing ang gusto lang niya ay maging okay siya. Pag-uwi nila, iniwan niya si John Woo at pumunta sa sarili niyang apartment para maglaba. Habang si John Woo naman ay pumunta sa kanyang kwarto para magpahinga. Pero pagkahiga pa lang niya, nakatanggap siya ng tawag mula sa numero ni Sea. Pagsagot niya, narinig niyang sinisiraan siya ni Sea sa kanyang mga kaibigan. Iniinsulto siya, sinasabing galit siya rito at nilalaro lang niya ito. Nabigla siya at agad na tumakbo papunta sa kanya. Pagdating niya, nakita niya itong kakalabas lang ng banyo. Nang marinig ni Sea ang tawag, nalito siya. Boses ko yon, sabi niya. Ipinaliwanag niyang iyon mismo ang nangyari kay Young-wook bago ito namatay. Agad nilang napagtanto na sinusubukan silang pag-awayin ng app. Tinawagan nila ang kanilang mga kaibigan at nagtipon-tipon para humanap ng solusyon. Ikinonekta ni Ha-jun ang phone at muling sinubukang burahin ang app bago matapos ang countdown. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang patayin ang phone. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Iniisip na tapos na ang problema pero biglang nakaramdam ng sakit si John Woo sa kanyang mata. Paulit-ulit niya itong kinuskos hanggang sa masugatan ang sarili. Sinubukan siyang pigilan ni Sea pero itinulak niya ito at napabagsak
bumagsak sa sahig. Nagsimula siyang mag-hallucinate. Sinasabing may babaeng multo na nakatayo sa harap niya. Takot na takot siya at sinabihan itong lumayo, pero bigla siyang nangisay na parang may kumokontrol sa kanya. Lumakas ng sobra ang puwersa hanggang sa mabali ang kanyang braso at pilitin ang kamay niya papunta sa kanyang mata. Sumigaw siya sa matinding sakit. Nagmamakaawa sa mga kaibigan na tumakbo palayo, pero tumanggi ang mga ito. Sinubukan siyang pigilan ni Ha-jun para hindi siya makasakit ng iba. Tumakbo si Sea para tumawag ng ambulansya, pero biglang nag-restart ang phone at muling nagsimula ang countdown. Biglang tumawa ng baliw si Jeonwoo. Sinaktan si Sea at napabagsak siya. Lumapit siya kay Ha-jun. Binuhat ito gamit ang isang kamay. Sobrang lakas na hindi normal at sinakal na parang papatayin ito. Sa nakakatakot na boses, sinabi niya, "Kailangan mong mamatay dahil sinubukan mong burahin ang program." Nawala ng pag-asa si Sea. Hindi alam ang gagawin. Agad siyang lumapit mula sa likod at hinampas si Jeonwoo sa ulo gamit ang device, dahilan para mawalan ito ng malay. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ambulansya at dinala sila sa ospital. Doon, sinuri siya ng kanyang tiyahin na isang doktor. Pinanatag siya nito na ayos lang si Jeonwoo, pero wala pa ring malay. Tinanong siya kung ano ang nangyari, pero tumanggi si Sea dahil alam niyang hindi siya paniniwalaan. Pagsapit ng gabi, lumabas si Sea ng kanyang kwarto para tingnan si Jeonwoo, pero pinigilan siya ni Nari at sinabing naroon ang pamilya nito at magkakaproblema sila kung makita siya. Nanatili si Nari sa tabi niya at humingi ng paumanhin dahil hindi siya naniwala. Tinanong niya kung may kailangan si Sea sa bahay. Nagpasalamat si Sea at ibinigay ang password ng kanyang apartment para makuha nito ang kanyang mga damit. Samantala, naghahanap si Ha-jun ng impormasyon online tungkol sa app. Sinusubukang burahin ito o kahit mapahinto man lang ang countdown. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, labis siyang nagulat. Ang tumawag ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Binalaan siya nito na tigilan na ang kanyang ginagawa. Kung hindi ay mamamatay silang lahat. Sinabi nitong isinumpa ang app at kinokontrol ito ng isang masamang espiritu na tumutupad ng mga hiling. Pero kapalit nito, kailangang mamatay ang taong humiling. Ipinaliwanag din ito na kahit sino mang magtatangkang pigilan ang countdown ay mamamatay rin. Agad siyang pinagsabihan na puntahan at iligtas si Sea dahil nasa panganib ang buhay nito. Nabigla si Ha-jun at sinubukang tawagan ulit ang kapatid, pero hindi na ito sumagot. Mabilis siyang tumakbo papuntang ospital para iligtas si Sea. Kasabay nito, lalong lumalala ang kalagayan ni Jeonwoo habang papalapit ang pagtatapos ng countdown. Si Sea, na takot, ay nagdesisyong isakripisyo ang sarili para mailigtas siya. Dinownload niya ang app, isinulat ang kanyang pangalan at petsa ng kapanganakan. Nag-record ng video kung saan hinihiling niyang mabuhay si Jeonwoo kahit siya ang mamatay kapalit nito at in-upload iyon. Dumating si Ha-jun, pero napagtanto niyang huli na ang lahat. Tinanong niya kung bakit niya ginawa iyon. Sumagot si Sea, "Ayokong mawalan ulit ng taong mahal ko." Ipinaliwanag niyang ang taong humihiling lang ang nakakakita sa masamang espiritu, kaya pinili niyang isugal ang kanyang buhay para subukang pigilan ito. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa app. Natupad ang kanyang hiling. Nagising si Jeonwoo at bumuti ang kanyang kalagayan. Pero nagsimula naman ang countdown sa phone ni Sea. Ngumiti siya, masaya na nailigtas niya ito. Alam niyang wala na siyang isang araw na mabubuhay, pero hindi siya nalungkot. Nagawa niya ang gusto niya. Tumanggi si Ha-jun na pabayaan siya at hiniling na sumama siya sa kanya papunta sa kanyang kapatid, ang tanging taong makakatulong sa kanila. Nagulat si Sea dahil sinabi niya noon na nasa ibang bansa ang kanyang kapatid, pero inamin niyang nagsinungaling siya dahil nahihiya siya rito. Ipinaliwanag niyang kasing talino niya ang kanyang kapatid, pero iniwan ito ang pag-aaral at naging isang mangkukulam na namumuhay mag-isa sa gubat. Sumakay sila ng taxi at nagtungo roon. Habang nasa biyahe, napansin ng driver kung gaano kaliblib at kaabandona ang lugar at tinanong kung saan sila pupunta. Biglang may punong humarang sa daan at sinabi nitong hindi na siya makakatuloy. Napilitan silang bumaba at maglakad na lang. Matagal silang naglakad sa gubat, pero napagtanto nilang bumabalik lang sila sa parehong puno. Napagtanto nilang para silang natrap sa isang maze. Biglang may ibong lumitaw sa harap nila. Natakot si Sea at tumakbo hanggang sa makarating siya sa isang templo kung saan nakatira ang mangkukulam. Nagulat siya. Luma na ang lugar. Tinanong niya si Ha-jun kung doon nga ba talaga nakatira ang kapatid niya. Sinabi niyang sinubukan na niyang dalawin ito noon, pero tumanggi itong makipagkita at sinabi na kapag umalis ito sa templo, mamamatay ito. Biglang may tagapangalaga na nagbukas ng pinto at tinanggap sila. Pagpasok nila, napagtanto ni Ha-jun na asawa ito ng kanyang kapatid. Sa loob, nakita nila ang kapatid niya na nakatayo, tila naghihintay sa kanila. Pero biglang nakatanggap ng tawag si Sea mula kay Jeonwoo. Nang sagutin niya ito, tinanong siya kung nasaan siya dahil gusto siyang puntahan. Bago pa siya makasagot, agad lumapit ang mangkukulam at sinabi, "Ang kausap mo ay ang masamang espiritu." Binalaan siya na kapag ipinagpatuloy niya ang tawag, malalaman nito ang kanilang lokasyon at papatayin silang lahat. Sinabihan siyang ibaba ang tawag, pero hindi niya magawa. Parang may pumipigil sa kanyang kamay. Nagbago ang boses ni Jeonwoo sa tawag. Naging mapanganib at marahas, at pilit hinihingi ang kanyang lokasyon. Tiniyak ng mangkukulam na hindi sila masasaktan nito. Kumuha siya ng isang mahiwagang lubid at itinali ang mga kamay ni Sea para makuha ang phone. Nagulat si Ha-jun at sinubukang pigilan siya, pero hinarangan siya ng tagapangalaga at sinabing magtiwala sa kanyang kapatid. Nagsimulang gumalaw si Sea nang hindi normal, umiikot ang ulo niya ng 180 degrees. Itinali siya ng mangkukulam at sa wakas ay nakuha ang phone. Pagkatapos, nawala ng malay si Sea. Nataranta si Ha-jun. Hindi maintindihan ang nangyayari. Ipinaliwanag ng mangkukulam na sinapian siya ng masamang espiritu at kailangan itong paalisin. Binalaan siya na huwag lalabas ng kwarto
kwarto hanggat hindi siya bumabalik. Inihanda niya ang isang ritual, inihiga si Sea sa sahig, ipinikit ang mga mata nito at tinawag siya. Biglang nagising si Sea pero natagpuan ang sarili sa isang kakaibang lugar. Nakatayo sa harap niya ang mangkukulam at pinanatag siya na tutulungan siya nito. Sinabi nitong makinig siyang mabuti para makatakas. Kailangan niyang dumaan sa 3 pintuan at kahit anong mangyari, hindi siya dapat lilingon. Ano man ang mangyari, huwag kang lilingon. Paulit-ulit nitong babala dahil kapag ginawa niya iyon, mahahanap sila ng masamang espiritu. Hiniling niya kay Sea na magtiwala sa kanya at nangakong hindi siya iiwan. Natatakot si Sea pero pumayag siya. Sinimulan niyang sundin ang mga tagubilin at pumasok sa unang pintuan. Napunta siya sa kanilang paaralan. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagpatuloy sa paglalakad. Bigla niyang narinig si Youngwook na tinatawag ang kanyang pangalan. Naalala niya ang babala, huwag lilingon. Tumakbo siya paakyat ng hagdan pero nakita niya itong nakatayo sa harap niya, humihingi ng tulong. Nanghina siya at gusto niyang lapitan ito pero bigla itong lumapit, tumawa at lumipad sa harap niya. Nagulat si Sea pero napagtanto niyang hindi iyon totoo. Hindi kailanman kikilos ng ganoon si Youngwook. Sa totoo lang, umiiyak ito nang mangyari iyon. Nabawi niya ang kanyang lakas. Tumakbo siya ng buong bilis at dumaan sa kanya. Napagtantong ilusyon lamang iyon. Matagumpay niyang narating ang ikalawang pintuan. Sa pagkakataong ito, napunta siya sa araw na namatay ang kanyang mga magulang sa aksidente. Dumaan siya sa tabi ng sasakyan habang umiiyak. Narinig niya ang kanyang ama na tinatawag siya at nagmamakaawang tulungan siya. Nayayanig siya pero pinilit niyang isipin na hindi iyon totoo at nagpatuloy siya. Biglang hinawakan ng kanyang ina ang kanyang binti. Nagmamakaawa na tulungan siya at hinihiling na lumingon man lang siya para makita ang mukha nito. Napaluha si Sea at muntik nang sumuko pero naalala niyang patay na ang mga ito. Tumakbo siya pasulong hanggang sa marating ang ikatlo at huling pintuan. Doon, nakita niya sina Ha-jun at ang tagapangalaga na nakatayo sa harap niya. Sinasalubong siya at sinasabing ligtas na siya. Hiniling nila sa kanya na lumingon para mailigtas siya pero narinig niya ang boses ng mangkukulam na nagbabala na huwag makinig at dumiretso sa huling pintuan. Nalito si Sea. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Biglang umiyak si Ha-jun at sinabi na dinownload niya ang app para iligtas siya. Bumagsak siya sa sahig at itinuro ang likod niya. Sinasabing paparating na ang masamang espiritu. Nagmakaawa siya na lumingon siya. Natakot si Sea, nangangambang baka mangyari rin kay Ha-jun ang nangyari kay Jeonwoo. Sa kasamaang palad, nakinig siya at lumingon. Tumawa ang masamang espiritu. Naloko siya nito at nahanap na ang kanyang lokasyon. Biglang napunta si Sea sa isang madilim na lugar at naglalakad doon. Nakita niya ang mga bangkay ng mga estudyanteng namatay dahil sa app. Pagkatapos, lumitaw sa harap niya ang masamang espiritu at unti-unting lumalapit. Takot na takot si Sea. Pakiramdam niya iyon na ang katapusan. Pero biglang dumating ang mangkukulam. Hinawakan ang kamay niya at hinila siya palayo. Mabilis silang tumakbo at nakalabas sa huling pintuan sa tamang oras. Nagising si Sea at bumalik sa normal. Pinanatag siya ng mangkukulam na ligtas na siya ngayon at nakahinga ng maluwag ang lahat. Tumakbo si Ha-jun papunta sa kanya. Niyakap siya at nagpasalamat sa kanyang kapatid sa ginawa nito. Binuhat niya si Sea sa likod at dinala siya para makapagpahinga. Pagkatapos, nalaman nating nasugatan ng mangkukulam habang inililigtas siya. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Pinagalaw ang ahas sa kanyang mga kamay at pinagaling ang kanyang mga sugat. Samantala, pumunta si Nari sa ospital para dalawin si Jeonwoo. Ipinakita niya rito ang video na na-record niya kung saan inaatake nito sina Ha-jun at Sea. Nabigla si Jeonwoo sa nakita niya dahil wala siyang maalala sa mga nangyari. Napagtanto niyang kinokontrol siya ng masamang espiritu. Sinamantala ni Nari ang sitwasyon at nagsinungaling sa kanya. Sinasabing natatakot na si Sea sa kanya mula noon at ayaw na siyang makita. Ginawa niya ito para paghiwalayin sila. At sa kasamaang palad, nagtagumpay ang plano niya. Naniwala si Jeonwoo, nakaramdam ng guilt at nagdesisyong lumayo kay Sea dahil mahal niya ito at ayaw na niyang ilagay ito sa panganib. Kalaunan, binisita ng mangkukulam si Sea at binigyan siya ng bagong damit. Humingi ng paumanhin si Sea dahil sinuway niya ang utos at lumingon siya. Pero inaliw siya ng mangkukulam. Alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya. Umupo ito kasama nila ni Ha-jun at ipinaliwanag ang lahat. Sinabi nitong may isang estudyante noon sa kanilang paaralan na gumamit ng Wish app pero namatay ito at naging isang masamang espiritu. Mula noon, isinumpa na ang app. Ang sinumang gagamit nito ay matutupad ang hiling. Pero pagkatapos, papatayin sila ng espiritu. Nabigla si Sea at tinanong kung may paraan ba para mawala ang masamang espiritu. Sinabi ng mangkukulam na kailangan nilang hanapin ang phone ng babae at burahin ang app mula rito. Napagtanto ni Sea kung gaano ito kadelikado. Pero nagdesisyon siyang isugal ang kanyang buhay para mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Kinagabihan, pumunta si Sea sa kanyang kwarto para matulog pero nakita niya ang mga patak ng dugo na tumutulo mula sa kisame. Tumingala siya at nakita ang masamang espiritu na nakatayo sa harap niya. Pinapahiwatig na lumingon siya sa likod. Natakot siya at muntik nang sumunod pero bigla siyang nagising at napagtantong bangungot lang iyon. Lumapit ang mangkukulam at niyakap siya para pakalmahin. Kinabukasan, tinalian siya ng mangkukulam ng isang mahiwagang lubid sa kamay at tiniyak na hindi siya masasaktan ng masamang espiritu hanggat suot niya ito. Binalaan siya na kapag naputol ang lubid o nagsimulang muli ang countdown, kailangan niyang bumalik agad sa templo at huwag sasagot sa anumang tawag o mensahe. Nagpasalamat si Sea at nangakong susundin ang lahat. Sumama ang tagapangalaga sa kanila para tumulong dahil hindi maaaring umalis ng templo ang mangkukulam. Bago sila umalis, nagpasalamat si Ha-jun sa kanyang kapatid. Inamin na nagkamali siya sa pag-aakalang baliw ito
dito at humingi ng tawad dahil nahihiya siya rito noon. Nagpaalam siya at umalis. Pagbalik niya sa bahay, naalala niyang pinakiusapan siya ni Young-wook na ayusin ang device nito. Binuksan niya ito upang malaman kung sino ang nagpadala ng Wish app at nadiskubre niyang may kausap itong isang online bully na nagsabing makipagkita sa isang lugar para ibigay ang gusto nito. Nagawa ni Ha-jun na matunton ang lokasyon nito at nagdesisyon silang pumunta roon ni Se-ah, umaasang may makukuha silang mahalagang impormasyon. Samantala, umalis si Jeon-woo sa ospital at bumalik sa bahay. Miss na niya si Se-ah kaya pumunta siya para silipin ito. Pero nagulat siyang makita si Nari sa apartment nito. Nalito siya at tinanong kung paano ito nakapasok. Kinakabahan nitong sinabi na pinakuha siya ni Se-ah ng mga damit. Pumasok siya kasama nito at nagsimulang hanapin ang kanyang phone sa ilalim ng sofa. Pero hindi niya ito makita at nalito kung saan napunta. Samantala, dumating sina Se-ah at Ha-jun sa lugar ng pagkikita. Pagkakita pa lang sa kanila ng bully, nataranta ito at tumakbo. Hinabol nila ito pero napagod sina Ha-jun at ang tagapangalaga at hindi na nakasabay. Nagpatuloy si Se-ah ng mag-isa dahil sa kanyang galing sa athletics. Umakyat ang bully sa bubong ng isang mataas na gusali at itinapon ang hagdan. Iniisip na hindi siya maaabot. Kawawa naman siya. Akala niya simpleng cute na babae lang si Se-ah. Hindi niya alam kung gaano ito kakayahan. Ginamit ni Se-ah ang kanyang husay, tumalon at nagawang maabot siya. Tutal, kampiyon siya sa long jump. Na-corner niya ito at pinilit na sumuko. Natakot ang bully. Nang mapagtanto niyang hindi ordinaryo si Se-ah, kumuha ito ng pamalo para umatake. Pero dumating si Ha-jun at tinamaan ito gamit ang pinto. Sinubukan ng bully na tumayo pero dumating ang tagapangalaga at muli itong tinamaan ng pinto. Pinagsasama-sama nila itong pinigilan hanggang sa wala na itong magawa kundi makipagtulungan. Sa takot, nagpa siya itong sabihin ang lahat. Ipinaliwanag nitong dati niyang kinikita si Young-wook para bigyan ito ng mga gamot na tumutulong para manatiling gising. Nagalit si Se-ah at pinagsabihan siya. Sinabing namatay si Young-wook dahil sa Wish app at tinanong kung may alam ba ito tungkol dito. Nalungkot ang bully dahil itinuturing niya si Hwang na kaibigan. Ipinakita nito ang isang post tungkol sa app at ibinigay ang address ng unang dalawang babaeng gumamit nito. Sinabi nitong ang isa sa kanila ay may ina na isang mangkukulam at ito raw ang dahilan ng lahat ng nangyayari. Nagdesisyon ang grupo na puntahan siya. Dumating sila sa kanyang baryo at hinanap siya. Pero nagulat sila nang makitang walang tao sa mga bahay, maliban sa isang maliit na tindahang may ilaw. Sa loob, may nakita silang matandang babae. Umupo sila kasama nito at nagtanong tungkol sa dalawang babae. Sinabi nitong namatay ang mga ito sa misteryosong paraan. May mga chismis din daw na ang mangkukulam mismo ang dahilan ng pagkamatay ng sarili niyang anak, pati na rin ang malapit nitong kaibigan. Ibinigay nito ang address at nagtungo sila sa bahay. Pagdating nila, naramdaman ng tagapangalaga ang presensya ng mga espiritu sa lugar at nagdesisyon siyang magsagawa ng proteksyon na ritual. Sinabihan niya sina Se-ah at Ha-jun na magkalapit at gumuhit siya ng bilog sa paligid nila at binalaan silang huwag lalabas dito kahit anong mangyari. Nagpasya siyang pumasok mag-isa sa bahay at sinabi na kung hindi siya makabalik sa loob ng 10 minuto, kailangan nilang tumakbo at higit sa lahat, huwag lilingon. Pumasok siya sa silid ng mangkukulam at nakakita ng kakaibang mga guhit sa mga pader na pagtantong nagsasana ito ng itim na mahika. Samantala, naiilang sina Se-ah at Ha-jun na magkalapit. Biglang nakita ni Se-ah ang multo ng isang estudyante na naglalakad sa unahan nila. Lumabas si Se-ah sa bilog at sinundan ng multo. Nagulat si Ha-jun at sinundan din siya. Patuloy silang naglakad hanggang makarating sa isang libingan. Itinuro ng multo ang isang bahagi ng lupa. Nang hukayin iyon ni Se-ah, nakakita siya ng litrato ng dalawang babaeng namatay. Suot ang kanilang school uniform. Nang mas tignan niya ito ng mabuti, napagtanto niyang kuha ang larawan sa opisina ng coach. Nagdesisyon siyang pumunta roon para maghanap ng mga pahiwatig. Tinanong ni Ha-jun kung paano sila makakapasok gayong may security, pero sinabi niyang may alam siyang lihim na daan. Nagpasya ang tagapangalaga na manatili sa labas para bantayan sila. Dinala ni Se-ah si Ha-jun sa isang sirang bakod sa hardin. Nagtaka siya kung paano niya alam ang daang iyon at natawa si Se-ah. Ipinaliwanag na dati niya itong ginagamit para mag-ensayo ng lihim para makapasok sa national team. Pumasok sila sa opisina ng coach at binuksan ang computer nito. Natuklasan nilang konektado ang app sa sistema ng paaralan at naglalaman ng lahat ng wish videos. Bigla nilang nakita ang isang video na pag-aari ng kaibigan nilang si Nari. Pinanood nila ito at nabigla nang makita na hiniling niyang mamatay si Young-wook. Natulala sila. Paano siya nabubuhay pa kung natupad ang hiling niya? Napagtanto nilang may itinatago siya. Sa sandaling iyon, makikita si Nari na papunta sa school kasama si Jeon-woo. Mumiti siya habang naaalala ang isang flashback. Ang araw na ginawa niya ang kanyang hiling. Nasa isang nightclub siya kasama ang mga mas matatandang estudyante. Umiinom hanggang sa mahilo at nagsimulang mag-hallucinate. Inamin niyang gusto niya si Jeon-woo pero may mahal itong iba. Sinabi sa kanya ang tungkol sa Wish app at pinayuhan siyang gamitin ito. Hindi siya naniwala pero nagpasya siyang subukan. Isinulat niya ang kanyang pangalan at petsa ng kapanganakan, nag-record ng video at hiniling na mamatay ang dalawang tao. Una, si Young-wook dahil tingin niya ay isa itong palpak at pangalawa, ang lalaking kasama niya sa club. Pagkatapos, nawalan siya ng malay. Kinabukasan, naalala niya ang ginawa niya pero inakala niyang walang mangyayari. Pumasok siya sa school ng normal pero pagdating niya at nakita si Young-wook na namamatay, nakatanggap siya ng mensahe mula sa app na natupad ang kanyang hiling. Nagsimula ang countdown sa kanyang phone. Tumakbo siya papuntang banyo, pilit kinukumbinsi ang sarili na hindi iyon totoo. Sinubukan niyang tawagan ang lalaking kasama niya sa club pero nakita niya ang balita tungkol sa pagkamatay nito. Namatay rin ito. Nabigla siya at napagtanto niyang totoo ang lahat. Alam niyang isang araw na lang ang natitira sa buhay niya. Dahil isinumpa siya, nagsimula siyang makakita ng mga ilusyon at
at makarinig ng mga estudyanteng pinag-uusapan siya. Sa takot, nagdesisyon siyang puntahan ang kaibigan niya mula sa club. Pagkakita niya rito, binasag niya ang kotse nito at pinilit itong sabihin ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa app. Sa takot, inamin ng babae na totoo ito at may 2 babaeng namatay na dahil dito. Nawala ng pag-asa si Nari hanggang sa matuklasan niyang gumawa rin ng hiling si Jongwoo. Nang puntahan niya ito para maghanap ng solusyon, nakita niya ang masamang espiritu na kumokontrol dito. Ni-record niya ito at napansin niyang huminto ang sarili niyang countdown. Napagtanto niyang kapag may bagong taong gumawa ng hiling, tumitigil ang countdown ng nauna. Pumunta siya sa ospital para makumpirma ito at natuklasan niyang gumawa rin ng hiling si Sea. Napansin niyang huminto na ang countdown ni Jongwoo at nakahinga siya ng maluwag. Nakahanap siya ng paraan pero imbis na sabihin sa iba, nagdesisyon siyang pabayaang mamatay si Sea para siya ang makasama ni Jongwoo. Kaya palihim siyang pumasok sa apartment ni Sea at kinuha ang phone ni Jongwoo para hindi nito mapansin na tumigil na ang kanyang countdown. Sa kasalukuyan, natauhan si Nari at nagpatuloy papuntang school kasama si Jongwoo. Nagdesisyon siyang bantayan ito. Pumasok sila sa school sa pamamagitan ng bintana ng isang restaurant pero nadapa siya at muntik nang mahulog. Nahawakan siya ni Jongwoo sa sombrero at natuwa siya sa pag-aalala nito. Iniisip na baka nagsisimula na itong magkagusto sa kanya pero biglang napansin ni Jongwoo na hawak niya ang kanyang phone at hiniling na ibalik iyon. Tumanggi si Nari. Sinaksak siya gamit ang gunting at tumakbo palayo. Ikinandado ang pinto sa likod niya. Sinubukan ni Jongwoo na buksan ito pero lumitaw sa harap niya ang masamang espiritu at unti-unting lumalapit. Natakot siya at sinubukang tumakas pero na-corner siya nito, kinontrol ang kanyang katawan at pinilit siyang saktan ng sarili. Pakiramdam niya iyon na ang katapusan pero biglang naramdaman ng tagapangalaga ang presensya ng espiritu sa paaralan at agad na sumugod doon. Sinira niya ang pinto sa tamang oras at nailigtas si Jongwoo. Gayunpaman, nasugatan siya ng mga basag na salamin at nagsimulang magdugo. Dahil dito, nagkaroon siya ng kakayahang makita ang masamang espiritu. Napagtanto niyang dati itong estudyante sa kanilang paaralan base sa suot nitong uniforme. Para maunawaan ang pinagmulan nito, babalik tayo sa nakaraan 5 taon na ang nakalipas. Ang pangalan niya ay Haeryong. Kahit maganda at matalino, isa siyang outcast. Binubuli siya ng mga estudyante dahil galing siya sa mahirap na pamilya. Isa lang ang malapit niyang kaibigan at mahal na mahal niya ito. Isang araw, pumunta siya sa bahay ng kaibigan niya pero ang ina nito ang nagbukas ng pinto. Pinapasok siya at pinaghintay sa loob. Doon niya nadiskubre na mangkukulam ang ina ng kaibigan niya at natakot siya, gustong umalis. Pero pinanatag siya ng mangkukulam at sinabing hindi siya sasaktan. Napansin nitong mapula ang mga mata ni Haeryong at nagpa siya itong gamutin siya gamit ang isang spell na matagumpay niyang nagawa. Nagpasalamat si Haeryong. Maya-maya, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kaibigan na makipagkita sa isang abandonadong pabrika, ang kanilang lihim na tambayan. Pumunta siya roon at nadatnan ng kaibigan niyang natutulog. Ginising niya ito at tinanong kung bakit siya naroon. Sinabi ng kaibigan niya na nahihiya siya sa kanyang ina na isang mangkukulam, kaya umalis siya sa bahay at namumuhay mag-isa. Naawa si Haeryong at nagdesisyong samahan siya dahil siya ang pinakamalapit na tao sa kanya. Kinabukasan, sabay silang pumasok sa paaralan at naglaro sa niebe. Binalaan siya ng kaibigan na lumayo sa kanyang ina dahil delikado ito. Nangako si Haeryong na hindi na lalapit dito. Sa pagtatapos ng araw, niyaya niya ang kaibigan na lumabas sila pero tumanggi ito at sinabing may mahalaga itong meeting kasama ang kanyang grupo. Iniwan siya at sumama sa kanila. Nasaktan si Haeryong at umuwi ng mag-isa. Habang nasa daan, aksidente niyang nakasalubong ang mangkukulam. Nagulat siya at sinubukang magtago pero naramdaman siya nito at tinawag, inaanyayahang kumain sa kanilang bahay. Natakot si Haeryong at tumanggi pero habang paalis siya, napansin niyang pagod na pagod ang mangkukulam kaya nagdesisyon siyang tulungan ito at ihatid pa uwi. Samantala, ang kaibigan niya ay kasama ang kanyang grupo, nag-iisip ng proyekto. Iminungkahi niya ang paggawa ng isang app na tumutupad ng mga hiling at nagustuhan ito ng lahat. Pero may ibang nakarinig sa usapan nila tungkol sa mangkukulam at sinabing may anak ito sa kanilang paaralan. Tinanong nila siya kung kilala niya ito. Natakot siyang aminin na siya ang tinutukoy nila. Nagsimula silang mangbuli at dahil sa pressure, nagsinungaling siya at sinabing si Haeryong ang anak ng mangkukulam. Samantala, pumasok si Haeryong sa bahay kasama ang mangkukulam at nakakita ng kakaibang mga anting-anting. Nagtaka siya at nagtanong tungkol dito. Sinimulan siyang turuan ng mangkukulam. Ipinaliwanag na maaari niyang gamitin ang mga ito para makaganti sa sinumang nanakit sa kanya at tinanong kung gusto niyang subukan. Biglang dumating ang kanyang kaibigan. Nakita silang magkasama, nagalit dahil sinuway ni Haeryong ang pangako nito at umalis. Hinabol siya ni Haeryong hanggang sa kanilang tambayan para ayusin ang lahat. Humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na nagkataon lang na nakasalubong niya ang ina nito. Nakita niyang may sakit ito at tinulungan niya itong makauwi. Lumambot ang loob ng kaibigan niya at pinatawad siya. Pagkatapos, sinabi nito kay Haeryong ang tungkol sa wish app na ginagawa ng grupo nila at hiniling na subukan niya ito. Pumayag si Haeryong at nag-record ng video. Hinihiling na maging sila ng gwapong kaklase na gusto niya. Nagpalipas sila ng gabi na nagtatawanan at nagbibiruan. Nangakong mananatiling magkaibigan magpakailanman pero walang permanente. Kinabukasan, bumalik ang mangkukulam sa bahay at natuklas ang sira ang kanyang anting-anting. Napagtanto niya
niyang ang anak niya ang may gawa nito at natakot siya dahil maghihiganti ang mga masamang espiritu. Nagdesisyon siyang isakripisyo ang sarili para iligtas ang kanyang anak. Iniaalay ang sarili bilang kapalit nito. Kalaunan, napadaan si Hyeryong sa bahay at nakita ang mangkukulam na may inililibing sa lupa. Sinabi nitong nasa panganib ang kanyang anak at hiniling kay Hyeryong na lihim na maglagay ng proteksyon na anting-anting sa bag nito nang hindi nito nalalaman. Pagkatapos, ikinulong nito ang sarili sa loob, handang harapin ang kamatayan ng payapa. Sinunod ni Hyeryong ang utos at tumakbo papunta sa paaralan. Pagpasok niya sa classroom at tangkang ilagay ang anting-anting, nakita siya ng kanyang kaibigan. Sinubukan niyang ipaliwanag na pinoprotektahan niya ito, pero hindi siya pinaniwalaan at inisip na isusumbong siya. Sa galit, sinampal siya nito sa harap ng lahat para mapanatiling lihim na siya ang anak ng mangkukulam. Pagkatapos, nagdesisyon nitong pagsisihan ni Hyeryong ang lahat at ikinalat ang video kung saan ipinagtapat nito ang kanyang nararamdaman sa gwapong kaklase. Walang tigil siyang pinagtawanan ng mga estudyante. Kahit ang lalaking mahal niya ay sinampal siya at sinabing hinding-hindi siya papatol sa isang baliw na tulad niya. Hindi na kinaya ni Hyeryong ang kahihiyan kaya nagpa siya siyang magiganti sa lahat ng nanakit sa kanya. Isinagawa niya ang ritual na natutunan niya mula sa mangkukulam, ang ritual para sa paghihiganti, at pumunta sa abandonadong pabrika upang gawin ito. Sinunod niya ang mga hakbang. Isinulat ang kanyang pangalan at petsa ng kapanganakan sa Wish app. Nag-record ng video kung saan hinihiling niya ang kamatayan ng lahat ng estudyanteng nang bully sa kanya at inialay ang sarili bilang sakripisyo. Sa isang iglap, umangat siya sa ere. Nagulat ang kanyang kaibigan nang malaman ito at sinubukang burahin ang video. Pero huli na ang lahat. Kumpleto na ang ritual. Pinutol niya ang kuryente sa lahat ng device. Ngunit may isang nanatiling gumagana, ang may hawak ng video. Napagtanto niya na dahil sa ritual, naging isinumpa na ang Wish app. Nagbago si Hyeryong bilang isang masamang espiritu at nagsimulang matupad ang kanyang hiling. Ang kanyang kaibigan at ang gwapong lalaki ay kapwa umangat sa ere tulad ng ginawa niya at namatay. Natapos ang flashback at bumalik tayo sa kasalukuyan. Makikita si Nari na kontrolado na ng masamang espiritu. Hawak ang isang bakal na pamalo at sinusubukang saktan si Seah. Pumagitna si Hajun at sinalo ang hampas upang protektahan si Seah. Sinubukan siyang kausapin ni Seah. Alam kong biktima ka, kumalma ka, tutulungan kita. Sandaling naapektuhan si Nari at sinubukang labanan ito. Ngunit muling kinontrol ng masamang espiritu ang kanyang katawan at pinilit siyang umatake para patayin si Seah. Sa huling sandali, dumating ang tagapagbantay. Dahil sa kanyang mata, nakikita niya ang espiritu. Binaril niya ito ng pana at naitaboy palayo. Sa kanya sila dinala sa ospital upang gamutin si Hajun. Doon, nalaman nila na nakikita na ng tagapagbantay ang parehong multo at masasamang espiritu. Ibig sabihin, matutulungan na niya ang kanyang kapatid na mangkukulam at mapapalaya ito mula sa templo. Labis ang tuwa ni Hajun. Halaunan, pinanood nila ang pinakaunang video na na-upload sa app at natuklasan nilang kinunan ito sa abandonadong pabrika. Nagpasya silang pumunta roon, kunin ang cellphone, sirain ito at wakasan ang sumpa. Habang papunta roon, may mga kakaibang nangyayari. Kumukutitap ang mga ilaw, nawawala ang GPS nila pero binaliwala nila ito at nagpatuloy. Biglang may sumulpot na sasakyan at muntik na silang mabangga. Napreno ng tagapagbantay ang sasakyan sa tamang oras at nailigtas sila. Walang nasaktan. Bumaba siya upang tingnan ang paligid at nakaramdam ng maraming espiritu. Napagtanto niyang sinusubukan nilang pigilan si Seah na makarating sa pabrika dahil siya lang ang makakapagtapos ng sumpa. Mabilis siyang tumakbo upang protektahan siya at tumayo sa harap niya. Ngunit may mga piraso ng metal na lumipad patungo sa kanya at malubha siyang nasugatan. Labis siyang nagdugo pero hindi niya ito ininda. Sinabi niya kay Seah na magpatuloy, ikaw na lang ang pag-asa. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ito. Tumakbo siya kasama si Jonwoo habang si Hajun ay naiwan kasama ang tagapagbantay. Tumatawag ng ambulansya at sinusubukang iligtas siya. Nakarating si Seah sa pabrika, ngunit natuklasan niyang sira ang hagdan at walang paraan para makapasok. Naghanap siya hanggang sa may makita siyang mataas na bintana. Sinabihan niya si Jonwoo na maghintay sa labas dahil hindi ito kayang tumalon ng ganoon kalayo. Gamit ang kanyang kakayahan, tumalon siya at nakapasok. Natagpuan niya ang cellphone at lumapit dito. Ngunit biglang umatake si Nari. Ngayon ay may di pang karaniwang lakas dahil sa impluwensya ng espiritu. Pinabagsak niya si Seah at tinangkang saksakin ito. Nakita ito ni Jonwoo at napagtanto niyang nasa panganib si Seah. Tinipon niya ang kanyang lakas ng loob, inalala ang payo nito, huminga ng malalim, ipinikit ang mga mata at tumalon tulad ng ginawa nito. Nakaabot siya sa tamang oras at sinuntok si Nari sa tiyan upang maitulak ito palayo. Nagbalik sa katinoan si Nari, nalito, at nagtanong kung paano sila napunta roon. Sinamantala ni Seah ang pagkakataon, kinuha ang isinumpang cellphone at sinabi na kapag nasira ito, mawawala ang espiritu at magiging ligtas silang lahat. Inabot niya ang kamay upang tulungan si Nari na makatayo, ngunit bigla itong tumawa ng masama at pinutol ang mahiwagang lubid sa pulso ni Seah. Ginawa niya ito dahil sa selos. Gusto niya si Jonwoo at nais niyang sirain ang buhay ni Seah. Sa pagkakataong ito, hindi siya sinasaniban. Ginagawa niya ito sa sarili niyang kagustuhan. Bumagsak si Seah. Ang lubid ang nagsisilbi niyang proteksyon. Hinawakan siya ni Jonwoo. Walang magawa. Bigla, may tumawag sa kanya. Ang mangkukulam, nagbigay ng isang address at sinabing pumunta siya. Umiiyak si Seah at binabalaan siya na ang kausap niya ay ang espiritu at nagmamakaawang ibaba na ang tawag. Naguguluhan si Jonwoo at hindi malaman kung sino ang paniniwalaan. Maya-maya, nawalan ng malay si Seah. Pagmulat niya, nasa paaralan na siya, napapalibutan ng kanyang mga kaibigan. Ngunit nang makita niya si Nari, kinabahan siya. Pinanatag siya ni Jonwoo.
Sinabing nakoma siya at wala na ang sumpa. Ipinakita niya ang kanyang cellphone, wala na ang app. Naniwala si Sea, nakahinga ng maluwag, at humingi pa ng tawad kay Nari. Pumasok sila sa klase, sinusubukang bumalik sa normal na buhay. Ngunit sa hagdan, may napansin si Sea na kakaiba. Iba ang pakiramdam ng paaralan. Pagtingin niya sa labas ng bintana, wala siyang nakitang ibang estudyante, kundi ang kanyang mga kaibigan. Agad niyang napagtanto na nililin lang siya ng masamang espiritu. Nagbago ang paligid niya, nataranta siya at sinubukang tumakbo. Ngunit biglang lumitaw si Nari sa likuran niya. Hinablot siya, ibinangga sa pader, at sinabing kailangan niyang mamatay para magpatuloy ang sumpa. Kasabay nito, buhat ni John Woo si Sea sa kanyang likod habang tumatakbo sa gubat ng buong bilis. Hinahanap ang templo. Sinusubukan siyang pigilan ng espiritu. Natisod siya at muntik mahulog sa bangin. Ngunit nakahawak siya sa sanga ng puno at nailigtas ang sarili. Hindi siya sumuko at nagpatuloy. Mula sa malayo, sinenyasan siya ng mangkukulam kung nasaan ito. Nakita niya ito, patuloy na tumakbo, at naabutan siya sa tamang oras. Kinuha ng mangkukulam ang isinumpang cellphone at winasak ito gamit ang mahiwagang pana. Akala'y tapos na ang lahat. Ngunit kontrolado pa rin ng espiritu si Sea. Napagtanto niyang hindi iyon ang tunay na isinumpang cellphone. Nagsimula siya ng panibagong ritual. Nagsuot ng maskara at pumasok sa panaginip ni Sea upang iligtas siya. Inatake niya si Nari at hinila palayo si Sea bago pa siya masakal. Magkasama silang tumakbo upang makatakas sa panaginip. Ngunit lumitaw sa harap nila ang espiritu ni Hyeryong at itinuro ang silid agam. Napagtanto nilang naroon ang tunay na isinumpang cellphone, ang lugar kung saan namatay si Hyeryong, at si Sea lamang ang makakasira nito. Sinabihan siya ng mangkukulam na magpatuloy habang haharangin ito ang espiritu. Tumakbo si Sea papunta sa silid, sinira ang pinto at pumasok. Ngunit biglang sumulpot si Nari sa likuran niya at umatake, binasag ang kanyang braso at pinabagsak siya. Nagulat si Sea. Ngayong pagkakataon, hindi sinasaniban si Nari. Tinanong niya kung bakit niya ito ginagawa. Tumawa si Nari at sinabing matagal na kitang kinamumuhian, naiinggit ako sa'yo, mahal ko si John Woo, at inagaw mo siya sa akin. Inamin din niyang wala siyang pagsisisi sa ginawa niya kay Yongwook. Si Yongwook ang nagpakalat ng app at ng sumpa. Sinubukan niyang patayin si Sea, ngunit nalabanan siya ni Sea, pinabagsak, at binigyan ng huling pagkakataon na tumigil. Tumanggi si Nari at muling umatake. Sa wakas, lumaban si Sea ng buong lakas at tinalo siya. Samantala, nahihirapan ang mangkukulam laban sa masamang espiritu at isinakripisyo ang sarili sa pamamagitan ng pagtali sa espiritu gamit ang mahiwagang pana. Nakarating si Sea sa silid na kinaroroonan ng cellphone. Kinuha ito at dinala sa mangkukulam upang sirain. Sinubukan itong wasakin ng mangkukulam, ngunit nanghina siya dahil sa matinding pagdurugo at bumagsak. Nakawala ang espiritu. Sumisigaw at binabasag ang mga bintana. Sinusubukang pigilan si Sea, ngunit hindi siya nagatubili. Kinuha niya ang pana at siya mismo ang sumira sa cellphone. Naglaho ang lahat. Nagising siya mula sa isinumpang panaginip at bumalik sa normal. Pinasalamatan siya ng mangkukulam at sinabing tuluyan nang natapos ang sumpa. Pinagaling nito ang kanyang mga sugat. Makalipas ang isang linggo, bumalik sila sa kanilang normal na buhay. Nagbalik sila sa paaralan, inaalala si Yongwook, ang tawanan, ang mga alaala. Dinalaw nila ang kanyang libingan at iniwan ang mga regalong inihanda nila para sa kanyang kaarawan, nangangakong hindi siya malilimutan. Nakaramdam ng pagkakasala si Sea dahil naiwan si Nari na nakakulong kasama ang masamang espiritu. Ngunit sinabi ni John Woo na hindi niya kasalanan iyon. Pinili ni Nari ang landas na iyon. Tinanggap ni Sea ang kanyang mga salita at nagpa siyang panatilihin ang app sa kanyang cellphone bilang alaala kay Yongwook. Naniniwalang wala na ang espiritu. Umupo silang magkakasama, kumakain ng pakwan at ipinagdiriwang ang kanilang kaligtasan. Nakalabas na sa ospital ang tagapagbantay matapos gumaling at tinukso si Hajun dahil sa pag-iyak nito sa tabi niya. Nagkatawanan sila, nagbiro at nag-enjoy sa kanilang oras. Ipinakita niya ang espiritual na kapangyarihang nakuha niya matapos malinis ang kanyang mata at nagpa siyang gamitin ito upang tulungan ang mangkukulam na makalaya sa templo. Payapa ang lahat, ngunit sa sandaling iyon, ang bully na dating nagbebenta ng pills kay Yongwook ay nakatanggap ng mga mensahe mula kay Nari. Ibinigay niya ang lokasyon ng kanyang cellphone at ang password nito. Nang buksan niya yon, nakita niyang naroon pa rin ang Wish app. Hiniling niya rito na gumawa ng hiling upang maibalik siya. Nagiging malinaw na nais niyang bumalik ang sumpa upang tuluyang tapusin ang kanyang mga kaibigan na iniwan siya. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.